una sa lahat. I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Cabral Files, kumakalat na kopya ng mga dokumentong iniwan umano ni Cabral, chismis lang ayon sa palasyo. The Cabral Effect, iba pang opisyal na gobyerno baka matakot na matulad kay Cabral ayon kay Vice President Sara Duterte. Perwisyo sa daan, ilang motoristang na traffic dahil sa EDSA rehab, hindi na itago ang inis. Lantad na sa social media mga dokumentong iniwan umano ng yumaong undersecretary na si Catalina Cabral. Pero ayon sa palasyo, chismis lang yan hanggat hindi pa nabe-verifika ng DPWH. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawi. Rainiel, ano ba ang nilalaman ng Cabral Files? At totoo nga ba ang mga dokumentong yan? Naninigan nga si Batangas Representative Leandro Leviste na totoo yung mga dokumentong kanyang inilabas sa social media. At yun nga, no, sinabi niya na yung mga yan ay may mga katulad din na dokumento na inilabas din daw itong DPWH at tugma nga raw ito doon sa kanyang hawak. Kaya hindi siya nag-iimbento. Yung dokumento na yan ay naglalaman nung mga listahan ng mga kongresistang proponent ng DPWH project. At yung mga proyekto na yan ay poponduhan naman ng tinatawag na allocables. O ito yung DPWH project o DPWH fund na para doon sa mga distrito. Pero paglilinaw lang, Jiggy, sinabi nga nitong kongresista niya si Leviste, no, na hindi porket kasama nga doon sa listahan yung kongresista ay sangkot na ito sa anomalya. Pero sinabi niya rin na nito ngang mga nagdaang araw ay meron ding miyembro ng gabinete yung kasama nga roon sa listahan na yon. Pero sinabi naman ng palasyo na hindi raw sila maniniwala hanggat hindi authenticated documents mula sa DPWH yung inilalabas. So kailangan beripikahin muna nitong ahensya yung mga lumalabas, kung hindi ay mananatili daw ito na chismis. Jiggy. At Rainiel, anong update sa investigasyon sa pagkamatay ni Cabral at yung bagong CCTV footage, anong nilalaman nito? Jiggy, yung bagong CCTV footage na yan ay inilabas nitong NBI. So kuha raw yan noong December 18 nga. Ito yung mga tagpo na kung kailan naghanap maghapon itong driver ni dating Yusek Cabral doon nga sa may Bangin, sa may Tuba Benguet, kung saan niya ito iniwan. Pagbalik daw ng hotel, ayan na yung mga nakuhang footage at nagtatanong na ito sa receptionist about nga doon sa details kung ba bumalik na o nasaan nga, nakita ba nila si Cabral. At balikan natin yung doon sa may Bangin, no, Jiggy, doon sa may Tuba Benguet, nagmistula na rin itong parang tourist spot kung saan humihinto nga yung ilang mga motorista at yung mga biyahero para mag-picture taking. At sinabi naman nitong PNP ng Tuba Benguet na delikado doon sa lugar, kaya sila rin mismo at nakipagtulungan doon sa mga barangay official, naglagay na ng mga signages at naglagay rin ng poposter roon na mga tao, no, para pagbawalan nga itong mga humihinto. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Tingin ni Vice President Sara Duterte may epekto sa iba pang mga opisyal ng gobyerno pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa bise, matatakot ang iba pa na matulad kay Cabral, lalo na yung mga sangkot sa flood control scam. Sinabi yan ni VP Sara sa taunang pamimigay niya ng regalo sa Davao City. Nang tanungin naman ang bise kung posibleng may foul play sa pagkamatay ni Cabral, matipid ang kanyang sagot. Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Magdamagan hanggang January 5 ang EDSA rehab. Ang ilang motorista na iinis sa traffic na dulot nito. Live mula sa EDSA Taft sa Pasay, nangungun sa balita si Brian Castillo. Brian, una sa lahat, kumusta ang traffic dyan ngayong Pasko? Jiggy, uwian na ng mga gumala at namasyal ngayong Pasko, kaya naman na medyo mabigat na
yung daloy ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA sa may Pasay City. Tig-dalawang lanes ng northbound at southbound lane ang isinara para nga kumpunahin simula yan kagabi. Nagsimula na rin bakbakin yung ilang lanes para naman magbigay daan doon sa isasagawang road reblocking. Sa EDSA na rin nagpasko yung ilan sa mga kapatid nating construction worker na mas piniling magtrabaho ngayong holiday. Kaninang umaga naman ay maluwag yung southbound pero medyo may build up na mga sakyan yung sa northbound lane dahil na rin na may traffic light dito sa may Pasay Rotonda. Sarado na rin ang inner lanes ng EDSA sa bahagi naman ng Guadalupe hanggang sa may Orense na po yan sa may Makati City. Phase 1 pa lang itong mga kapatid ng EDSA rehabilitation pero may mga ilang driver na ang nag-init ang ulo dahil sa dinulot itong traffic. Narito ang kanilang sentimiento. Nako, napaka-traffic. Dapat di tinatapat sa season tong ganito eh. Kailan dapat ako? Dapat yung mga Sunday ng gabi gano'n, hindi ganitong oras. Napaka-traffic eh. Sobrang traffic po, parang wrong timing. Panahon na magbungkal, ito pang season na holiday. Ang tao na mamasyal, gagawa talaga ng dahilan. Yung traffic lang. Grabe traffic! Dapat ipatigil na to muna ng engineer. Lagpas na bagong taon. Grabe traffic! Mahal naming presidente, ipatigil mo na to. Grabe traffic! Lugi kami sa hanap buhay namin. Jiggy, una nang sinabi ng DPWH na piling bahagi na ng EDSA yung mga kinakailangan talagang ayusin, yung isa sa ilalim sa rehabilitation. Jiggy. At Brian, naglabas ng bagong sked ang DPWH ng mga kalsadang maapektuhan ng EDSA Rehab. Jiggy, tama ka, batay doon sa naging panibagong abiso ng DPWH, isasara ang southbound lane mula EDSA Cornetaff Avenue hanggang sa may FB Harrison. Ganon din ang Ross Boulevard sa may Heritage Hotel hanggang sa may Sargento Mariano, dito pa rin po yan sa Pasay City. Isasara rin po ang outer lane ng Home Expo Building Depot hanggang sa P. Celia Street. Sa northbound naman ang Park Avenue at ang Orense Inner Lane. Para po doon sa masataling impormasyon patungkol dyan sa mga abiso ng DPWH, pwede nyo pong tignan yan sa kanilang mga social media pages. Bukod kasi sa isasalang kalsada, magkakaroon din po ng asphalt overlaying sa bahagi naman ng Rojas Boulevard hanggang sa Maya Orense. May mga lane po na isasara, kaya mga kapatid, asahan na magkakaroon ng pabigat ang daloy ng trapiko sa ilang dadaanan nyo dito sa EDSA. At Jiggy, sa ngayon ay pareho, mula kanina umaga ay pareho pa rin ang sitwasyon. Maluwag yung southbound lane, tuloy-tuloy ang biyahe, walang problema dyan. Pero pagdating naman dito sa may northbound lane, kitang-kita sa aking likuran ay napakahaba na ng traffic mula doon sa Pasay Rotonda hanggang doon na po yan sa may Heritage Hotel. Kaya para sa mga kapatid nating dadaan dito ay magbaon po kayo ng mahabang pasensya. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Pasay Taft. Balik sa Jiggy, Merry Christmas. Merry Christmas, Brian. Yan pong ulat ni Brian Castillo live mula sa Pasay City. Susunod, security guard na bumaril sa dalawa niyang kapwa CQ sa Quezon City, nahuli na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bumibili ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Pinag-iingat naman ng publiko laban sa mga iligal na paputok. Live mula sa Bukawi, Bulacan, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, magkano ng presyo ng mga paputok dyan? Jiggy, regular pa rin ang presyuhan ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan at halos kalapit lang yan sa presyo na lumipas sa taon. Pero ang nasabi rin sa atin, kung sakaling mayroong pagtaas ng presyo, depende rin ito sa supply at demand o kaya naman daw ay para makabawi ang pagawaan ng paputok dahil sa mga epekto ng mga nagdaang bagyo. Ang fountain, nagkakahalaga ng 25 to 800 pesos depende sa laki, klase at haba ng pailaw. Mayroong isang kulay at meron ding tricolor. Patok din sa mga mamimili ang mga sinturon ni Judas na 1:1 pa ang presyo. Ang 500 rounds, 500 pesos. Ang 1,000 rounds,
1,000 pesos at ang 10,000 rounds, 10,000 pesos. Ang kwitis naman na benta at pumapatok din, nasa 9 to 10 pesos kada piraso at ang lusis ay nasa 35 to 50 pesos. Sa fireworks naman, tulad ng 16 shots, nasa 900 piso, habang ang 20 shots sa paputok ay nagkakahalaga ng hanggang 2,000 at 800 piso. Depende naman daw sa demand at stock na meron ng tindahan, doon din nakabase kung maaaring magtaas pa ang kanilang presyo at lalo-lalo na sa mga susunod na araw. Narito ang ilan sa mga nakausap nating mamimili. Bibili ng paputok. Ito, 1,000 rounds. Murang-mura, 1,000 din. Mas mura po, walang traffic. Yung po ang hinabol namin kaya ngayon may bumili. At Merimon, yung mga illegal na paputok na dapat iwasan, ay ano ba ang listahan nito ayon sa mga otoridad? Jiggy, mariing paalala ng mga otoridad na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng mga iligal at lalo na yung mga delikado na mga paputok. Tulad na rin yan ng boga, ng Watusi, Piccolo, 5-Star, Plapla, Giant Bawang, Super Lola, Goodbye Philippines, King Kong at Kabasi. Kabilang na rin dyan yung mga bagong ipinagbabawal na paputok na kinikilala sa pangalang Curly and Sara Diskaya, Zaldico, o kaya naman Senator Amy, Tino at Uwan. Paigtingin naman ng PNP ang kanilang operasyon laban sa mga gumagawa ng iligal na paputok. Jiggy. Hanip yung mga bagong pangalan, no? At itong mga naitalang kaso, mayroon na ba naitalang kaso ng naputukan bago ngayong magbagong taon? Jiggy, itong December 21 to 25 nakapagtala ang DOH ng 28 na kaso ng firecracker-related injuries at mas mababa ito kumpara sa parehong panahon last year na 56 yung nakuha nilang bilang. Karamihan sa mga nasugatan ay 19 na anyos pababa at ang mga insidente ay katalasang iniuugnay sa Boga, 5-Star at sa Triangle na firecrackers. Kaya muling paalala ng mga otoridad, ipagdiwang ang bagong taon ng ligtas at iwasan ang paggamit ng iligal at mapanganib na paputok. At yan muna ang latest mula rito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Merimon Reyes live mula sa Bukawi, Bulacan. May gitsang buwan na mula ng manalasang Bagyong Tino sa Cebu pero maraming pamilya ang inabutan ng Pasko na wala pa ring matirhan. Live mula sa Talisay, Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, paano sinalubong ng mga kapatid natin dyan ang Pasko? Sige, simple lang ang Noche Buena ng ilan-ilan nating mga kapatid na nananatili pa rin dito sa Ten City sa Barangay San Roque sa Talisay, Cebu. Ang ilan naman, mas piniling matulog na lang para mairaos ang Pasko. Halos 200 pamilya, Jiggy, ang nasalanta ng Bagyong Tino dito na nagpasko sa mga tent. Karamihan sa kanila na wash out ang mga bahay dahil sa baha. May ilang nagpatugtog para makapagsaya habang sinasalubong ang Noche Buena o ang Pasko. Ang ilan ay nag-ihaw ng baboy pang Noche Buena. Aminado naman ng ilan nating mga kapatid na bakwit na hirap sila sa sitwasyon. Kaya hiling nila ngayong Pasko na magkaroon ng disenteng malilipatan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan nating mga kapatid. Kami dito, sir, sa lahat ng nandito sa Ten City, sir, wala pong ibang hiling, sir, kundi para maayos na tirahan. Kasi para kapag umulan ng malakas, hindi na kami masyadong mag-alala. Yung mismo ko. Tapos babangon kami ulit ng unti-unti para makapatayo kami ng maliit, kahit maliit na bahay, sir. Walang bahay, sir. At dyan, anong balak ng LGU sa relocation ng mga kababayan natin dyan sa Tent City? Jiggy, ayon sa Talisay LGU, ginagawa na raw nila ito ng paraan. Katunayan, kinansela nila ang ilang mga events ng probinsya para ilaan na lang ang pondo sa mga nasalanta. Hindi na raw muna nila isasali o hindi na muna sila sasali, Jiggy, sa Sinulog 2026 contest at 2026 Charter Day concert. At sa mga oras na ito, Jiggy, makikita din natin sa ating paligid na tahimik itong Tent City. At dito sa aking likuran, may mga bakwit dito na nasa labas ng kanilang mga tent. Ang iba gusto magpahangin, ang iba naman ay naghahanda ng kanilang panghapunan. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni John Aroa live mula sa Talisay, Cebu. Sa ibang balita, inaresto na security guard na suspect sa pagpatay sa dalawang kapwa niya CQ sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, lumapit ang suspect sa sofa kung saan natutulog noon ang mga nakainom na biktima.
Binaril niya sa ulo ang isa habang sa leeg naman ang isa pa. Pagkatapos ay naglakad siya palayo na parang walang nangyari. Sa isang dashcam video, kita naman ang pagpara at pagsakay ng sospek sa isang taxi. Nagpahatid siya sa Tondo, Maynila. Sa tulong ng mga video na iyan, natunton at nahuli ang sospek. Base sa investigasyon, nagkaalitan ang dalawang biktima at ang sospek habang nagiinuman. Nag-ugat yan sa pambubuli umano ng mga biktima sa sospek. Naharap sa reklamong murder ang gunman. Susunod, ilang kapatid nating sinulit ang pamamasyal ngayong Pasko. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Maraming kapatid dati nang piniling mamasyal ngayong Pasko, ang ilan sa kanila nagbonding sa isang sikat na theme park. Live mula sa Santa Rosa, Laguna, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, kumusta mga namamasyal dyan at ikaw ba ay nakapag-rides na? Yes, JG, nakapag-rides na nga tayo kanina at grabe, sobrang init ng panahon dito nga sa patok na theme park sa Santa Rosa, Laguna, ang Enchanted Kingdom. Pero hindi yan nalintana ng mga kapatid natin na dumayo pa mula sa iba't ibang probinsya. Gaya na nga lang nung pamilya Palista na mula pa po yan sa Benguet, sa La Trinidad, na bumiyahe po sila ng higit 6 na oras para lang po makapag-rides dito sa Enchanted Kingdom. Gaya din yung pamilya Racoma, mula naman yan sa San Felipe, sa Zambales, na bumiyahe pa mula 5 a.m. kaninang madaling araw, bumiyahe sila 5 oras mahigit para po dito at i-celebrate yung birthday ng kanilang 4 years old na chikiting na si Kian. Narito, kanilang mga pahayag. Kasi gusto din ng mga parents niya, tsaka gusto din namin na para ma-experience din niya dito. Naisipan namin pumunta dito kasi we're a big family. Hindi po namin kayang pumunta ng Hong Kong lahat. Wala pang budget. Kaya dito muna po kami. And so good, so fun na na-experience namin yung ride. At Marian, kung hindi mahilig sa ride, sa mga pupunta dyan sa EK, ano pa ang ibang pwede nilang paglibangan dyan? Sige, isa pa nga doon sa inabangan lalo ng mga young at heart ay yung fireworks display at mamaya po yan gaganapin 7 o'clock p.m. ngayong gabi po. At para naman po doon sa iba pang mga kapatid natin na gusto pang humabol at baka namamasko pa sa ngayon, pwede po kayong humabol dahil hanggang alas 10 pa po ng gabi bukas itong theme park, itong Enchanted Kingdom. Yan po muna ang latest dito sa Laguna. Merry Christmas po, Ninong Jiggy. At Tita Marian, Merry Christmas at sulitin mo na yung mga rides dyan kasi sa susunod, mga flood control scammer na naman yung mga makakarap mo. Merry Christmas ulit. Marian Enriquez po, live mula Santa Rosa, Laguna. Muling pinagdiwang ang Pasko sa Bethlehem 2 taon mula nang sumiklab ang gera sa Gaza. Nakisa mga Palestino turista sa pagtatanghal sa Manger Square. Tampok sa plaza ang isang higanteng Christmas tree. 2 taon ng bagsak ang turismo at kanselado mga festival sa Bethlehem dahil sa gera. Ang Bethlehem ay nasa West Bank na teritoryo ng mga Palestino. Isa sa mga pangunahing ugat ng gera, matagal na agawan ng teritoryo ng Israel at Palestine. Umabot na sa mahigit 70,000 ang nasawi sa gera. Oktubre nang magdeklara ng ceasefire. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Merry Christmas po at abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.